Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, dalawa ang ating pag-uusapan ngayon. Una, nakakabilib itong statement ng Armed Forces of the Philippines sa Senado. Okay, Armed Forces of the Philippines handa raw sakaling magkabakbakan sa West Philippine Sea with China. Alam naman natin na mataas yung tensyon ng Pilipinas at itong China ngayon. Tinanong itong AFP in case na magkaroon ng bakbakan dyan, no, sa West Philippine Sea, handang-handa itong AFP at nakakabilib yung kanilang statement. Okay, yan ang una nating pag-usapan. Ipakita natin yung balita na yan, video. Okay, so pangalawa nating pag-usapan ay itong tungkol nga dito kay Vice Ganda sa It's Showtime, no? Sa desisyon ng MTRCB sa 12-day suspension nila is nuportahan dito sa isang Christian group o CCM na tinatawag na Christian Coalition Movements. So talagang masasabi natin na tama yung ginawa ng MTRCB dahil meron ng mga grupo na nagsuporta dito sa kanilang 12-day suspension dito sa It's Showtime. Yan ang dalawa nating pag-usapan. Magre-react tayo dyan. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin, guys. Like and share para marami ang makanood, kakalat ito sa taong bayan. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV, Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita natin dito. Okay? Na makapag-react tayo, makapanood kayo, updated kayo sa mga mahalagang balita. Okay? So una nating pag-usapan itong statement ng Armed Forces of the Philippines. Ipapakita ko sa inyo ang video at magre-react tayo. Okay, play. National Defense. Handa ang Armed Forces of the Philippines o AFP sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa West Philippine Sea. Ito ang naging tugon ni AFP Assistant Deputy Chief of Staff for Operations Navy Captain Peter Jemsun de Guzman sa tanong ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa hearing ng Senate Committee on National Defense kung handa ang AFP sakaling magkaroon ng pag-atake sa Philippine Coast Guards sa pinag-aagawang teritoryo. Pakinggan po natin ang bahagi ng committee hearing. Worst comes to worst. Nagkaroon ng shooting incident. Armed attack talaga nangyari. Are we ready? Kaya natin as an armed forces. Huwag tayong umasa sa Amerikano. Huwag tayong umasa sa ibang bansa. Tayo lang. Kasi wala man talaga ibang gumalasakit dito. Tayo lang, Pilipino. Ikaw, G3, kaya natin. Mr. Chairman, Your Honor, sir, we will be ready when the time comes. And in fact, we are preparing the necessary contingency plans with the supervision of the Department of National Defense for all eventualities, especially in the ongoing missions in the West Philippine Sea. So but with that time, with all our capabilities, with the Armed Forces of the Philippines, the Navy, and the Air Force, the Army, and the Western Command. Sa resupply mission ito lamang Biyernes, September 8, nakunan ng Philippine media ang delikadong pagmamaniobra at panggigit-git ng mga barko ng China sa mga bangka at barko ng Pilipinas na maghatid lang ng supply sa tropang nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Matatandaan din noong Agosto, binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang resupply team ng Pilipinas. So ayan, no? Magre-react tayo dyan. So the reality is, when worst comes to worst, tama yung tanong ni Senator Bato de la Rosa. Hindi natin alam. Talagang hahantong yan sa worst scenario. Na hahantong talaga sa bakbakan sa West Philippine Sea. Sa current relasyon natin with China ngayon, with the current administration ni Presidente Bongbong Marcos, medyo umiinit, no? Compared to the administration of former President Duterte. So there are things na hindi natin makontrol, kagaya nitong mga ginagawa ng China. So nakakabilib yung sinabi ng AFP na they are ready, no? Kahit walang tulong ng United States of America. Yung
tanong ni Senator Bato de la Rosa, real talk yun. Kaya ba natin makipagbakbakan with China na na hindi natin kailangan ng United States of America? Alam nyo, no, sa analysis ko, mahirap kalabanin ang China dahil nga mas malaki ang kanilang country at lugi tayo sa kagamitan ng bakbakan. Luging-lugi tayo. That's reality. Pero the fact that itong Armed Forces of the Philippines is ready na makipagbakbakan kahit lugi tayo sa mga armas, nakaka-inspire, nakaka-believe ang kanilang sinabi. Kaya simula ngayon, no, masasabi ko talagang they are the true heroes of our country. No? Nakakabilib. Handang-handa ipaglaban ng ating Pilipinas, ang ating bansa, itong Armed Forces of the Philippines. Kasi the reality is, itong United States of America, wala tayong assurance kung sila ay genuine ang kanilang pagtulong sa atin. Hindi natin masasabi na talagang tutulungan tayo kapag makipagbakbakan tayo with China. So, yung scenario na binigay ni Senator Bato de la Rosa is real talk. What if aabot sa point na magbakbakan na dyan? So, aatras ba tayo? Sabi ng AFP, hindi. Makipaglaban tayo when worst comes to worst. Nakakabilib. Sa ngayon, ang comment natin is mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang ating komento dyan. Okay? So, pangalawa nating pag-usapan ay ito ngang nangyari sa It's Showtime na 12-day suspension. No? I think nabalik na yung Showtime ngayon kasi hindi kasi ako nanood ng Showtime. So, pinuri at kinampihan ng Christian group itong si Lala Soto. No? So, ito yung sinabi. Mag-comment tayo dito. No? Christian Coalition Movements, statements reads, the language and behavior displayed by the host Vice Ganda licking icing of his co-host and partner Ayon Perez's fingers at the July 25, 2023 segment created images or impressions which are sensual. So, sarit-saring reaksyon sa buong Pilipinas. Siyempre, yung fans ni Vice Ganda, pinuri siya. Pero sa iba na hindi nagustuhan ang ginawa ng dalawa, nandidiri sa kanila, nabastusan dahil merong mga batang nanonood in front of them during the show sa kanila. Okay? But not only that, marami ring nanonood na mga bata sa entire Philippines at sa ating bansa. Diba? Not a good example sa ang kanilang ginawa. So, obscene and morally offensive that should be restricted to private adults and regulating viewing. Kaya nga, yung desisyon ng MTRCB is para sa akin at para sa kanila, tamang-tama. No excuses. Talagang maling-mali talaga ang ginawa nitong actor-actress, itong Vice at si Ayon. It goes against the rules on general patronage where young children would be exposed and persuaded that it's unacceptable Filipino values and norms. Alam ni Vice Ganda ito. Itong mga guidelines na ito. At alam ni Vice Ganda, matalino ito Alam niya na may mali siyang ginawa, especially sa mga bata. Na alam naman natin, itong Pilipinas, very sensitive ito sa mga bata. So, hindi ko alam kung itong si Vice Ganda ay nag-sorry na ba siya sa publiko sa kanyang ginawa. Wala pa akong nakitang balita, wala pa akong nakitang video na humingi siya ng paumanhin sa kanyang ginawa at wholeheartedly na inaccept niya na nagkamali siya.
No? Sana ikaw, Vice Ganda, maging humble ka at mag-sorry ka sa taong bayan sa ginawa mo. Okay? So, ang MTRCB ngayon is pinuri at tama lang itong CCM, Christian Coalition Movements, na sinuportahan yung desisyon ng MTRCB. Kasi this will affect, no? This will warned all mga shows natin sa Pilipinas. Kahit gaano ka pa kasikat, kahit marami ka pang fans dyan, kung kahit sino ka man, pwede kang masuspended dahil sa mga ginagawa mo. Okay? Hindi lang naman si Vice Ganda ang mga artista na nasuspended. No? Marami na. Many to mention, mga channels. At ang nangyari pa, lahat ng mga kasamahan ni Vice Ganda sa It's Showtime, pati sila na-suspended rin. Okay? So, yan ang malaking nangyari na dapat nating pagtuunan ng pansin para hindi na ito maulit muli. Okay? So, anong masasabi nyo dito sa ginawa ng MTRCB, sa CCM, na sinuportahan pa itong MTRCB? Itong si Lala Soto, ito pala yung daughter ng ating former Senator Tito Soto. Okay? So, talagang brave ang kanyang decision dito. Okay? So, comment, react sa ating dalawang topic ngayon. Pag-usapan natin yan sa comment section. Pabor ba kayo sa sinabi ng Armed Forces of the Philippines? At pabor ba kayo dito sa desisyon ng MTRCB sa ginawa nila sa It's Showtime na kinampihan rin ng CCM, Christian Coalition Movements? Comment, react, pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.